pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Samuel 3:7-10. Hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon at ang salita ng Panginoon ay hindi pa nahahayag sa kanya. Sa ikatlong pagkakataon ay muling tinawag ng Panginoon si Samuel. At siya'y bumangon at naparoon kay Eli at sinabi, "Naririto ako sapagkat ako'y iyong tinawag." At nalaman ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, "Humayo ka, mahiga ka, at kung tatawagin kanya ay iyong sasabihin, 'Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod.'" Kaya't humayo si Samuel at nahiga sa kanyang lugar. At ang Panginoon ay dumating at tumayo at tumawag na gaya noong una, "Samuel, Samuel." Nang magkagayoy sinabi ni Samuel, "Magsalita ka, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumawa ng lupa, ang Panginoon na nag-anyo nito upang ito'y itatag, ang Panginoon ang kanyang pangalan. "Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman." Ipinaririnig ng Diyos ang kanyang salita sa atin upang tayo ay manalig sa kanya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pagbabasa ng Biblia, gawing layunin na Diyos ang marinig, hindi tao. Inakala ng batang si Samuel na ang nagsalita sa kanya ay si Eli. Nang ikatlong mangyari ito, napagtanto ni Eli na Diyos ang tumatawag kay Samuel. Ayon sa sinabi ni Eli, nang muling tumawag ang Diyos ay sinabi ni Samuel, "Magsalita ka sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." At nangusap ang Diyos kay Samuel. Awit 139, 1-6. O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko, at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Iyong pinaligiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Ang nalalaman ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating pag-iisip. Ngunit hindi ang atin, kundi ang kanyang pag-iisip, ang ibig niya na sumaatin. Sinabi niya, "Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan," sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Tayo ay ipinagkaisa ng Diyos kay Jesus upang siya ang ating maging karunungan. Ibinigay niya sa atin ang Espiritu ni Kristo, kaya't nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Unang Korinto 6:17-20. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos,
at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Espiritual na pagsasama. Ang pisikal na pagsasama ng mag-asawa ay malalim na pagdiniig. Higit dito ang espiritual na pakikisama ng mananampalataya sa Panginoon. Ang nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Ang Espiritu Santo ay ibinigay ng Ama, at sa pamamagitan niya ay ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating puso. Ang Espiritu Santo ngayon ay nananahan sa ating katawan na ginawa niyang kanyang templo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay nasa kay Kristo at si Kristo ay nasa atin at siya ang ating pag-asa ng kaluwalhatian. Juan 1:45-49. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, "Natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose." Sinabi sa kanya ni Natanael, "Mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Halika at tingnan mo." Nakita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, "Narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang pandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano mo ako nakilala?" Si Jesus ay sumagot, "Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita." Sumagot si Natanael sa kanya, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Ang isipan ni Kristo. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias na pagdating ni Kristo, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay isa sa Kanya, ang Espiritu ng karunungan at ng unawa, ng payo at ng kapangyarihan, kaalaman at takot sa Panginoon, at ang Kanyang kalulugdan ay ang takot sa Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa kay Jesus sa Kanyang pagiging tao. Kahit hindi pa niya nakakatagpo si Natanael, ay alam niya noong ito ay nasa ilalim ng puno ng igos, na iniisip nito na siya ay isang tunay na Israelita at sa kanya'y walang pandaraya. Dahil sa pahayag na ito ni Jesus, sumagot si Natanael, "Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel." Higit na dakilang pahayag. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Natanael, "Dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ikaw ay sumasampalataya? Higit na dakilang mga bagay ang makikita mo kaysa rito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik-manaog sa anak ng tao." Natupad ito nang si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, at siya'y nagpakita sa kanila. At nang siya ay iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit, na ipinasakop sa kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo.
Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon.